Magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos na ang ating 5 linggong paghahanda. Tapos na ang panahon ng Kwaresma. Sapagkat sa araw na ito, pumapasok tayo sa mga mahal na araw. Mahal na mga araw sapagkat ang araw na ito, sa mga darating pang araw, hindi lamang pupunuin ng paghihirap. Mahal na araw sapagkat ito rin ay mapupuno ng maraming pagmamahal. At inyong napakinggan sa Ebanghelyo ang tinatawag nating the Passion Narrative. Hindi ko kayo masisisi kung kayo ay nangawit. Hindi po ako magtataka kung kayo ay magsasabing ang haba naman ng binasa. Habang naginili ako nung isang gabi, sabi ko sa aking sarili, taon-taon, ito yung binabasa. Taon-taon, ito ang siyang ipinapahayag. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoon. And I ask myself, do we really need to rub it in? Bakit kinakailangan taon-taon basahin? Gayong napakahaba. Bakit kinakailangang laging ipagdiinan? Alam na naman natin yan. Sigurado po ako, kabisado nyo ang mga kaganapan. Pero bakit kinakailangang ipaalala? Simple lamang ang sagot. Do we really understand? Tunay bang nauunawaan natin yung pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili? Ang isang salita, bukod sa salitang passion, pwedeng gamitin ang salitang matindi ang pag-ibig. Do we really understand the greatness of the love of God? Nauunawaan ba talaga natin kung gaano niya tayo kamahal? Kaya sa mga nangawit, sa mga nainip, pero pinili pa ring makinig. Mas pinili pa ring tumayo ng matuwid. Kaya mong magsakripisyo. Kasi kung yung sandali lamang pag-iintay na iinip ka na, paano ka mas iibig? Paano ka mas magmamahal? Bahagi ng aking inspirasyon sa pagninilay ay ang isang kantang napakinggan ko sa radyo. Ano po yung sabi ng lyrics ng kanta? Why do we always hurt the ones we love? Why do you always hurt the ones we care? And that is, my dear friends, the irony of the human heart. Our capacity to hurt not only the enemy, but also our capacity to hurt even those people who are close to our hearts. Sa mga darating na araw, yun po yung ating masasaksihan. Ang iba't ibang sakit na pinagdaanan ni Jesus. And that, my dear friends, is the problem with betrayal. Why is it betrayal is problematic? Betrayal is problematic because betrayal is committed not by our enemies, but betrayal is done by our friends. Hindi kay pagkakanulo ng kaaway. Kaaway nga. Pero ang magkakanulo sa'yo, kapamilya, kaibigan, malapit sa iyong puso. Ang sabi ng maraming Bible scholars, hindi lang naman daw po yung hagupit, yung sakit, yung sugat, ang siyang nagpahirap kay Jesus. Ang pinakamatindi daw pong pinagdaanan ni Jesus ay yung tinatawag po nating psycho-spiritual pain. Anong ibig ko pong sabihin? Para mas maintindihan ninyo, sabi daw po ni Bob Ong sa kanyang aklat na, nakakabasa na pala ako, ano daw po ba yung pinakamalungkot na pwede pagdaanan ng isang tao? Sabi niya, hindi naman daw yung hiwalayan ka.
Hindi naman yung ipagpalit ka at lalong hindi iyong talikuran ka. Ang pinakamalungkot, ang pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang tao ay yung sa dinami-dami ng tao sa ibabaw ng mundo. Pero wala ni isa man ang gustong manindigan para sa iyo. Imagine, kung tayo yon, ang dami kong friends sa Facebook ha, ang dami kong likes, ang daming followers, pero ni isa, walang gustong manindigan. Indeed, we always hurt the ones we love. Sa mga darating na araw, mapupuno tayo ng kwento hindi lamang ng pagtataksil, kundi makikita natin ang maraming kwento na siyang sumugat kay Jesus. At sa pakikinig natin ng Passion Narrative ngayong gabi, 3 sugat ang siyang ibinibigay sa atin. Ang unang sugat ni Jesus ay ang sugat na bunga ng isang halik. Alam natin na ang halik ay simbolo ng pag-ibig. But all our lives, we will remember that kiss is not just for affection. Kiss can only be a form, a symbol for betrayal. Kaya nga hindi ba anong tawag natin? Halik ni Judas. Ito yung unang sugat ni Jesus. Sa pamamagitan ng halik, ibinenta ang Panginoon. Sa pamamagitan ng halik na dapat sana'y simbolo ng pag-ibig, naging paalala ng pagtataksil. Sugat na bunga ng halik. Pangalawa, napuno din si Jesus ng sugat ng maling pagpili. Maraming mga taong napagaling si Jesus. Maraming mga taong nakinig kay Jesus. Maraming mga taong sumusunod kay Jesus. Pero nung tinanong ang mga tao, sinong gusto niyong palayain ko? Mas pinili ang isang kriminal. Mas nanindigan para sa isang makasalanan. Ang pangalawang sugat ni Jesus ay sugat ng dahil sa maling pagpili. At panghuli, ang sugat ni Jesus ay sugat na bunga ng isang maling paratang. Kung ating titignan, ano po ba ang krimen ni Jesus? Ano po ba ang kanyang kasalanan? Ang kanyang kasalanan, nagpakatotoo lamang. Ipinakilala hindi lamang ang sarili, kundi ipinahayag ang kalooban ng Diyos. Kung kaya nga't para sa kanyang mga tagapakinig, sobra na yan. Hindi namin kayang unawain. At dahil hindi namin kayang tanggapin, kamatayan ang para sa iyo. Kaya't anong sabi ng maraming tao? Pues, kung makapangyarihan ka, bumaba ka sa iyong krus. Pero, hindi iyon ang nangyari. Hindi sa pagbaba sa krus ang naging tagumpay ni Jesus, kundi sa pananatili sa kanyang krus, nakamit ang tagumpay. Sinugatan si Jesus ng isang maling paratang. 3 sugat ang siyang pinagdaanan ng Panginoon. Sugat na bunga ng isang halik. Sugat ng dahil sa hindi tamang pagpili.
at sugat dahil sa maling paratang. Sa pagpasok natin ng mga mahal na araw, sigurado, sasabihin ninyo, naging ganyan din ang karanasan ko. Kagaya ni Jesus, sugatan, nagdurusa, nahihirapan. But what would make the difference with the wounds of Jesus, with all our wounds? May mga tao, kapag nasugatan, nag-iiba ang ugali. May mga tao, kapag nasaktan, tumatapang. Naibahagi ko na to sa inyo minsan. Alam niyo po, 12 taon na akong pari. At palagi pong ipinapaalala ko sa aking sarili, pag may mga encounter po ako bilang pari na siyang susukat ng aking pasensya, kahit po pari ako, may mga pagkakataon din pong nasasaktan, nagtatanong. Pero alam niyo, ang lagi kong tinitignan, saan ba nanggagaling ang taong ito? At sabi ng psychology, ang mga taong matatapang, ang mga taong pinakasugatan. Yung pagiging matapang, yun ang kanilang defense mechanism. Hindi nyo na ako pwedeng saktan, kaya ako'y magiging matapang. Kaya paalala, kapag po nakaengkwentro kayo ng mga taong ganito, huwag lamang basta labanan, huwag lamang basta patulan, unawain, ano ba ang sugat na kanyang pinagdaanan. Sa pamamagitan ng pag-unawa, matatanggap kung saan ba nanggagaling yung kanyang tapang. Kagaya ni Jesus, tayo rin ay sugatan. Pero ang sugat ni Jesus, hindi lang basta masakit. By His wounds, we have been saved. Sa pamamagitan ng sugat ni Jesus, nakamit natin hindi lamang ang tagumpay, kundi naranasan natin ang walang hanggang buhay. Mga minamahal kong mga kaparokya, sa pagpasok po natin ngayong mga mahal na araw, sa pagtingin natin sa mga sugat ni Jesus, huwag lamang sana nating maalala yung ating pagtataksil. Huwag lamang sana nating maalala yung ating maling pagpili. Huwag lamang sana nating matandaan yung ating maling paratang. Kundi sa pagtingin natin sa mga sugat ni Jesus, ating maalala gaano niya tayo kamahal. Sa ating mga sugatan, sabihin natin kay Jesus, Panginoon, hilumin mo ang aking sugat. Hilumin mo ang aking pusong sugatan. Nang sa gayon, kagaya ng iyong mga sugat, ang sugat na aking naranasan, hindi lamang magpatapang sa akin, kundi mas tumingkad ang aking pagmamahal. Sabi nila, ang mga sundalo sa bawat laban, habang nasusugatan, mas lalong tumatapang. Pero kakaiba sa ating mga tagasunod ni Jesus, habang nasasaktan, habang patuloy na nasusugatan, hindi dapat tumatapang, kundi mas lalong nagmamahal.
Sa pagpasok natin ng mga mahal na araw, marami sa atin ang mapapagod. Marami sa atin ang magiging abala. Pabasa, bisita iglesia, daan ng krus, Paschal Triduum, maraming magawain. Sana, sa pagdanas natin ng mga bagay na ito, maalala natin, ito'y gaputok lamang ng paghihirap na naranasan natin kumpara sa paghihirap ni Jesus. Kaya nga siguro, ganun kahaba yung passion narrative upang ihanda na tayo sa mga paghihirap na darating. Kung sa mahabang pagbasa pa lamang nainip ka na, kung sa mahabang pagbasa pa lamang nagmaktul ka na, kung sa mahabang pagbasa pa lamang tinamad ka na, aba, paano pa kaya ang mas matinding pag-aalay ng sarili? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po ang aking panalangin para sa ating lahat. Una, naway hilumin ng mga sugat ni Jesus ang bawat sugat na ating naramdaman. Huwag natin hayaang ang mga sugat na ito ay manatiling sugat lamang, peklat, na magpapaalala ng malungkot na karanasan, kundi sana sa bawat sugat na ating nadama, magpaalala sa atin, si Jesus sugatan din, hindi ako nag-iisa. Sa misang ito, huwag tayong mahiyang ipakita ang ating sugat. Huwag natin ikubli ang ating sugat. Huwag natin ikahiya ang ating mga peklat. At ipagdasal natin na ang sugat nating nararanasan, kagaya ng sugat ni Jesus, umuwi sa tagumpay. Maging ang dahilan, hindi lamang ang paghihirap, kundi ang tunay na pagmamahal. Amen.